Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain nawa sa akin. So, nung last time na pinunto tayo ng SONA, doon sa mong araw na yun, nahamon yung sinasabi niyang blood control. So, na-discover kung gaano ka-corrupt ang DPWH. So, iba yung ni-report sa tunay na ginagawa. So, lumalabas na patsi-patsi lahat. Puro minor projects, and nalaman din na wala talaga siyang major plan. So since panahon pa yata ng mga Aquino, so walang credible o major plan. So up to now, so kaya ganun nangyayari. Ambag pa ng mga pinayagan nila ng mga sa Manila Bay reclamation. So, ano expect mo sa mga susunod pa na bagyo? So, siya yung maraming binanggit na mga promises. So, ano expect mo sa tao when it comes to promises? Pero sa pag-aaralan natin ngayon, meron tayong promises na pakinggan at ito ay galing sa Panginoon. At alaman natin na ang promises ng Diyos, hindi pwedeng hindi magkatotoo yan. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na katotohanan. So ito po ay kinalaman sa New Covenant. At ang New Covenant ay madalas nagiging debate o pinag-iwalayan ng Presbyterian at ng mga Reformed Baptist, lalo na sinasabi nga na paturuan na Philobaptism and Credo-Baptism. Sabi nila, madalas nilang in-examine ang katanungan kung whether in the light of Jeremiah 31, a non-elect person can be a member of the New Covenant. So sa Philobaptism, kahit mga babies ay binabautismuhan. Kasi ang parents daw niya ay covenant member. So, sa kanilang covenantal theology, ang mga anak ng mga covenant parents ay dapat i-baptize. Kaya dumadating sa punto ng debate at pag-examine kung ang tinuturo ba ng Jeremiah 31 ay tinutukoy niya ba yung mga non-elect or non-regenerated can be a member of the New Covenant. Sa history, because of the covenantal parents, their children will also become member of that covenant. So they should also be administered by baptism. But membership of the said covenant should be the elect or regenerated one, and not the non-elects. So yung pag-aaralan natin ngayon ng Hebrew chapter 8, verse 7 to 13, siya po ay reiteration lang ng Jeremiah 31. Pero ang Jeremiah 31, promise before, at ang Hebrew chapter 8, verse 7 to 13 na Jeremiah 31 din, siya yung after, yung fulfillment ng promise before. So before and after siya. Kaya ang pag-aaralan natin ngayon, yung sinasabi ng ano yung kakaiba sa New Covenant compare sa Old Covenant. Ano yung newness? Sabi nga ni James White, ano yung newness ng New Covenant sa Old Covenant? So yun po yung ating pag-aaralan na binasa rin natin kanina.
sa Hebrew chapter 8, verse 7 to 13. Ano yung promises na kakaiba, na bago sa New Covenant na binabanggit ng Jeremiah, even ng Ezekiel 26, Ezekiel 36. So tayo muna pong manalangin. Dakilang Ama, kami po'y ipapasalamat sa pagkakataon na ito na muli nakasama ka namin sa araw na itinangin ninyo upang kami po ay lahat makinabang, lalo na po sa inyong salita, at ganun din po ang pagpapala ng pagkakatipon-tipon ng inyong iglesia, hindi lamang sa lugar namin, maging sa buong mundo. Kaya tunay po na ang araw na ito ay tinangin ninyo para sa inyo. Kaya marapatin niyo po na ang araw na ito ay may tangin namin, tunay lamang na para sa inyo. Dalangin po namin na pagpalain na kami sa inyong salita at tunay na magamit namin sa araw-araw upang sa ganon, sa lumang oras na kayo po ay bumalik, mabutan yung mga bawat isa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ang Hebrews ay isinulat para sa mga Jewish believers. Yung sinasabi nga na tinawag sila upang ipinahayag ng author na huwag na silang babalik sa lumang covenant. So ang ating pong pag-aaralan, Old and New Covenant. So meron pong i-conclude na ang operational procedure when it comes to Old Testament, it's more on national, physical. Pero pagdating sa New Testament, it's more on spiritual. Pag sinabing tribe of Judah, tribe of Israel, pag sinabi na sa New Covenant, it connotes spiritual, yung true Israel. Hindi na sila. Kaya yun yung operational procedure when it comes to comparison ng Old Testament sa New Testament. Huwag po kayong maliligaw. Kaya iba maraming naligaw dyan. Spiritual na ang pinatutungkulan ng New Testament when it comes to Old Testament passages. Ang fulfillment po niya na spiritual. Kaya ang stand natin, yung sinasabi nga na credo baptism, it pertains spiritual. Kaya makita mo, yung tinutukoy sa Hebrews, bumabalik sila sa Judaism, yung Old Covenant. Nandiyan na yung New Covenant at naranasan na niya. Ang Hebrews din ay tinuturo yung sinasabi ng greater than, much better. So, yun po yung repetitive na clause lagi sa Hebrews. One of the author's main points in Hebrews is that Jesus is greater than all things associated with the religion and way of life. Yun yung sinasabing Judaism. Much better, greater than. Sometimes he actually uses the words greater than, sometimes he does not. But in all cases, the thing is clear. Much better. Kaya ng Jesus ministry is greater than the tabernacle ministry. Not made of hands, but made of God when it comes to tabernacle. Jesus' New Covenant is greater than the Old Covenant, gaya na sinasabi sa Hebrew chapter 8, verse 7 to 13. And yung sacrifice is greater than, best fitted word is perfect, than all sacrifices. So makita mo, yung sinasabi nga na yung mga high priest, siya yung nag-o-offer ng sacrifices para sa mga tao in behalf. Pero si Jesus Christ much greater than high priest before, because hindi lang sa high priest, siya pa rin yung sinasabing kordero. Siya yung perfect sacrifice, yung sinasabi nga na perfect obedience, passive and active obedience. Compare sa Old Testament sacrifices na sinasabi nga na daily, temporary, pero si Jesus Christ, ang sabi, ang perfect sacrifice na to, more than once and for all. Siya yung perfect sacrifice. Gaya na sinasabi sa chapter 10, verse 1 to 14 ng Hebrews. Sabi ni James White,
He calls the book of Hebrews one of the strongest apologetically defenses of the supremacy of Christ's work in all New Testament. Furthermore, the Epistle of Hebrews is heavy in Old Testament language, allusions, and direct quotations. Kaya makita mo, ang author na to, siya po ay pure na Hebrew. Kaya alam niya lahat ng mga allusions, language, and mga direct quotation when it comes to Old Testament. Kaya ang ano ba yung word contender, napit dito ng author, si Paul. Pariseyo ng mga Pariseyo, Hebreo ng mga Hebreo. So tinago niya yung pangalan niya rito because kababayan niya yung babanatan niya. Kaya gumamit siya ng yung pangalan na, ano ba yan? Itinago niya yung kanyang pangalan. Hindi niya binanggit. Pero mas nominated si Pablo as the author. At marami pang binanggit, even yung sinasabi niya na yung mga signature na nagsasabing already and not yet na kanyang mga quotation na ginagamit as a author, as a Pauline author. Sabi dito, the writer is seeking to show the Jewish believers that the Old Covenant served as a type of the New Covenant. Kaya nga naghihiwalay ang Presbyterian and Reformed Baptist kasi ang Presbyterian tumatayo sa two administration. Pero ang Reformed Baptist, isa lang ang administration. At ang Covenant of Grace ay New Testament lang. New Covenant lang. Hindi siya na malasa sa Covenant of Grace. Doon sa Old Testament. Isa lang ang administration at isa lang ang substance. Ang Old Testament ay shadow, copy ng darating sa future. Ano yung copy and shadow? Ano yung substance? Pag sinabing shadow and copy, parang isang tao, pwede mong makita kung ano yung gender niya sa kanyang anino. Pwede mong makita yung kanyang height. Pero yung tao na yun, yung anino na yun, hindi mo mapipinpoint kung sino talaga siya unless makita mo yung substance, makita mo mismo yung tao. Doon mo siya mapipinpoint. Parang mga signs yan na ito yung pangalan ng simbahan natin. Pero hindi sinabing ito mismo yung simbahan, yung holiness in Jesus Christian Church. Sinasabi lang ito yung signs. Pero hindi pa yun. Parang mga streets natin, maraming signs yan. Parang pastor, pag nagsalita, pag nagturo ng signs and wonders, makikita niya asawa niya sa likod. Gumagano na. So nakita ng pastor yung signs, cut na, time. Ay, pastor, nagwa-wonder. So yun yung signs and wonders. Pero yung sinasabi nga, yung shadow copy, ang Old Testament, ang Old Covenant, para sa darating na future. Kaya ibig yung sacrifices nila, it connotes Jesus Christ yung future. Ito yung perfect sacrifice, once and for all. The Old Covenant was the shadow and the New Covenant is the substance, the reality of that shadow. Sabi sa chapter 8 verse 5, so pinagalingan natin verses. At sinasabi rin niya sa chapter 10, verse 1, to go back to the Old Covenant is to go back to the blueprint when the building is already here. So imagine mo, tinuturo ngayon ng author, ito na yung fulfillment, ito yung much better, bakit babalik pa rin kayo sa Old Covenant? Ito na yung building, bakit pupunta ka pa rin sa plano? Yung blueprint. Parang illogical. Ito pinatunayan na, ayon sa teksto, wala ni isa sa inyong mga patriarchs, forefathers, ang nakasunod nito nung Old Covenant. Kaya sinasabi, obsolete na yan. Hindi magkakaroon ng bago kung yan ay effective. Yan ay na-fulfill. So makita mo kung paano nagsasalita yung author. Parang illogical.
Parang hindi maintindihan. Ginawa ka na ng swimming pool na maganda. Infinite pa nga yung swimming pool eh. Gusto mo pa rin maligo doon sa baha. Puro leptospirosis. Meron ka ng infinite na pool. Tapos doon ka pa rin sa baha, gusto maligo. So ngayon, papasok ngayon tayo sa sinasabing newness. Ano ba yung newness ng New Covenant compare sa Old Covenant? Ano ba yung pagkakaiba? Kaya nga madalas ako magtanong sa Friday night class when it comes to Pastor Noel. Kasi gusto kong maintindihan kung ano yung pagkakaiba ng Old Covenant sa New Covenant. At nakita ko, pagdating sa Old Covenant, lahat ng binibigay na mensahe ng Diyos, inilalagay mismo sabi kay Isaiah, nilagay sa bibig niya. Ang mensahe ng Diyos gumagamit ng vision. Ang mensahe ng Diyos gumagamit ng angel, ng messenger. Pero pagdating ng New Testament, makita mo after ng kay Jesus Christ, gumagamit pa ba ng angels para ibigay mensahe ng Diyos? After ni Jesus Christ, puro, ito na yung sinasabi na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ipinangako ko sa inyo, lahat ng kanyang sinabi before at kalooban ng Ama, siya ang magpapaalala sa inyo. Spiritual. Wala nang physical. Hindi na kailangan ng audible voice. Hindi na kailangan ng audiovisual. Unlike ng Old Testament, ng Old Covenant. Lahat na sa New Covenant is spiritual. Kaya wala na angels. Kaya sabi nga, sino may mataas na teolodan when it comes to Old Testament? Yung kaibigan ba ni Job? Pero pagdating ng New Testament, makita mo sa una, takot na takot ang mga apostles, pero after ng pagbibigay ng Holy Spirit, yung tongues of fire, naging bold lahat sila. Kasi hindi na from within na when it comes to message, even yung Holy Spirit. Makita mo, nagsalita ngayon si Pedro, pero before hindi sila ganun kabod. Tapos makita mo yun sa scripture, ganun sila linaw magbaba ng mensahe when it comes to message ng gospel. Kasi magmula nung ibinigay niya yung promise ng New Covenant, ibang-iba sa Old Covenant. The covenant promises that we now enjoy in fulfillment are the same promises that Abraham looked forward to, and as Hebrews stresses, it is not like the covenant made with Israel on the day when God brought them out of Egypt, of which they broke. Sabi sa Hebrews chapter 8 verse 9, and even sa Jeremiah 31 verse 32. They broke the covenant because of their disobedience. Kahit yung mga patriarchs dito, mga fathers natin, yung sinasabing kadalasan kausap ng Diyos. Kaya pumapasok ako sa turo na ang Old Covenant, ang administration ng Holy Spirit dyan, external lang. Unlike sa New Covenant, ang administration ng Holy Spirit sa atin, internal, not external. Ang linaw sa lahat ng Old and New Covenant, ang pagkakaiba, ito external, ito internal. Kaya makita mo sa New Covenant promises, ang pagkakaiba niya sa nangyari sa Old Covenant. Unang-unang natin makikita, mapapansin natin, ang sabi sa Hebrews chapter 8 verse 10, B, I will put my law into their minds and write them on their hearts. Yan ang sinasabi sa Jeremiah 31 verse 33a. Furthermore, the language of 8:10b is unquestionably parallel to Ezekiel promises. Yung sinasabing Hebrews chapter 8 verse 10, I will put my law in their minds and write them on their hearts. Gaya na sinasabi nga sa Ezekiel chapter 11 verse 19 to 20, I will give them a new heart and a new spirit. I will remove the heart of stone.
that they may walk in my statutes and keep my rules and obey them. Gaya rin sinasabi sa Ezekiel 36 verse 26 and 27, yung circumcision of the heart of stone. From heart of stone to heart of flesh. At yan po ay tinutukoy sa chapter 37 na tinuro ko na rin. Ang tinutukoy po niyan ay regeneration. Kaya ang firm ng stand ko, ang regeneration, nangyari lang sa New Testament saints. Hindi siya nangyari sa Old Testament saints. New Testament lang yan. Hindi pwedeng mangyari sa kanila ang pangako na magaganap pala during sa cross event. Hindi pwedeng mangyari sa kanila ang regeneration. Kung ang yan ay pangako na regeneration from heart of stone to heart of flesh, regeneration yan, kailangan yan ay matupad doon sa cross event. Kaya it never na mag-a-apply yan sa Old Testament saints. Meron lang sila external administration ng Holy Spirit. Internal renovation was first prophesied in Deuteronomy chapter 10, verse 16. Sinabi sa Deuteronomy chapter 10, verse 16, yung internal renovation, yung circumcision of the heart. And even in David's prayer of regeneration and sanctification, doon sa Psalms chapter 51, verse 9 to 11, yung sinasabi ni create in me a contrite heart, at huwag mo akong i-abandon ng iyong presence. Ganun sa kanila. Wala pang presence ng Holy Spirit, hindi pa siya permanent. Temporary lang ang Holy Spirit. External lang ang kanyang administration. But the true fulfillment is through Christ, perfect obedience and righteousness. Yung point 1 po natin, regeneration. What is regeneration? Regeneration, ang tawag po dyan, new birth. Born again or born from above. Ang born again, hindi po yan sekta. Kadalasan ngayon, ang pangalan ng church, mayroong born again. Hindi po yan sekta. At hindi rin po yung sinasabing utos. Yung sinasabing, you must be born again. Parang kilos mo. I-born again mo ang sarili mo. Hindi po. Ang born again po ay sinasabing new birth. Born from above. Kilos lang po yan ng Diyos. Hindi yan kayang gawin ng tao. Man needs a new heart in order to be free from the bondage of sin and to love God wholeheartedly. Hindi mo magagawang ibigin ng Diyos with all your heart, with all your strength, with all your minds. Hanggang hindi ka regenerated, hanggang hindi ka napupuan again, hanggang hindi yan sinusulat sa puso mo at sa isipan mo ang kanyang batas para sundin. Kaya may naman sa Ezekiel, nandun din sinasabing, I will put my statutes in you for you to walk. For you to walk. Bibigyan ka nilang kakayahan para sumunod sa kanyang mga panukala, kalooban. Kilos pa rin ng Diyos yun. Kaya may mo ang born again experience yan. Through the words of Holy Spirit, hindi yan kilos ng tao. Hindi yan pangalan ng isang sekta. Ito, charismatic born again yan. Hindi po ganun. Ang born again ay na regeneration, siya po ay kilos ng Diyos. Sabi sa New Birth, example sa 1 Peter 13, truly, yung sinasabi sa John chapter 3, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless na hindi ka regenerated, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Regenerated lang ang sinasabing ang candidate for baptism as part ng New Covenant. Kasi yung unang promises na binabanggit niya. And even sa 1 Peter
chapter 1, verse 3. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 3, according to His great mercy, He has caused us to be born again. Diyos ang tinutukoy na naging dahilan, kaya ka naging born again. And even kay Paul, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 3, verse 3, written not with ink, not on tablets of stone, but on tablet of human hearts. So makita mo yung OP na binabanggit ko. Dito physical. Sa New Covenant, spiritual. Dito tablet of stone. Dito tablets of human heart. Diyan na itinitik sa puso ng tao. So meaning, sabi ni Pastor Rami Kaliwag, it is God's act of transforming a sinner from the realm of sin rule to the realm of spirit rule. So makita mo yung sinasabi nga na before and after. Before, yung present age, sinasabi nga, ikaw ay pinamamalaan ng kasalanan, mandun ng bondage of sin. Pero pag ikaw ay regenerated na, yung sinasabi ng first promise of the New Covenant, ikaw ay under ng Spirit rule. Kaya sinasabi ni Pablo, there is battle within sa mga member ng New Covenant. Unlike before, ikaw lang ay alipin ng kasalanan. Wala ka pang kakayahan lumapit sa Diyos. Kasi nasa bondage of sin ka pa. Ngayon may kakayahan ka ng tumanggi kasi unang binago sa iyo, puso, isip, as part of regeneration. They who are effectually called and regenerated have a new heart and a new spirit created in them. Kaya makita mo yung turo ng reform, not already and not yet. Yung sinasabi na signature ni Pablo na makikita mo sa Hebrew, but now. Kay Pablo mo lang makikita yung salitang but now. Yung pagkakaiba before and after because of Christ's event. Kaya si Pablo ang gospel of grace. Kasi nakita niya yung pagkakaiba. Before and after ng cross event. Kaya ang word niya, but now. Hindi makikita sa ibang text yun, at Ephesians. Makikita mo lang kay Pablo at nakikita mo rin yun sa Hebrew. Book of Hebrews. Si Pablo lang ang nagbabanggit ng but now. Ngayon, nasama mo sa atin, regeneration. Internal renovation or regeneration leads to a radical change in the spiritual, then to moral character of man. Radical change. Ibig sabihin yung sinasabi ni Pablo na renew your mind. May kakayahan ka na kasi binago na yung puso mo at isip mo. Itinitik na yung batas ng Diyos dyan. As part ng regeneration, merong radical change. Yung dati mong iniibig, hindi mo na iniibig ngayon. At yung hindi mo iniibig dati, iniibig mo na ngayon because of regeneration, born again experience. Ibig sabihin, ang pagbabago kung radical change yan, dapat yan instantaneous, overnight. Bagong tao ka na, hindi yan proseso. Ang proseso, yung sinasabi ng practical sanctification, kasi nag-grow ka. Pero yung regeneration, radical yan, instantaneous. Isang overnight, isang iglap lang. Sabi nga ni Jesus Christ, sa John chapter 3, ang kilos ng Holy Spirit when it comes to regeneration, para sa para sa hangin. Hindi mo kailan, alam mo kailan ang gagaling. At anong oras siya magaganap? Biglaan siya. Kaya sabi niya, kung ikaw ay binago sa puso't isipan at hindi lamang sa panlabas, gaya ng babala ni Jesus,
sa katuwiran ng mga Pariseo, dapat ganito ang nangyayari sa iyo. Regenerated ka eh. Ano ba yung sinasabi ni Jesus na huwag natin gayahin yung katuwiran na meron ng mga Pariseo? Ayon sa Matthew chapter 5, verse 20, your righteousness must exceed gaya ng mga Pariseo. Kasi ano ba yung mga Pariseo? Ang kanilang katuwiran, puro panlabas. Hypocrisy. Para bang pag nakakita lang na simbahan, saka siya lang mag-aantanda. Sabi mo magagal dito. Pagmuta ko na eh. Pag nagdadrive na sasakyan, makita mo hahawak sa rosaryo. Pag nakita na tininda na sa pagitan, bata ka pa. Pabili. Luma na itong nandito eh. Religious lang. Pero ang Christians, ang regenerated, binago ng puso mo eh. Ibig sabihin, sakot na yan ng buong katauhan mo. Buong buhay mo na gumagalaw ka na isang bagong tao. Sa pananalita, pag-iisip, at sa iyong kilos, bagong tao ka. Para ba sinasabi ng mga tao na kung born again ka, dapat nakikita sa iyo yung Biblia na sinasabi mo. Kung ikaw ay regenerated, dapat meron ka ng kakayahan na patuloy na nagbabago sa buhay na to. Nagpapatuloy na pagbabago sa buhay mo, sa isip mo, at lalo-lalo na yung pananampalataya kay Kristo. Patuloy na lumalago. At sinasabing, ikaw rin yung may kakayahan. Dapat na hindi na dapat matigas ang ulo o matigas ang puso, kundi meron ka ng kakayahan, sundin ang kalooban ng Diyos. Regenerated ka na eh. Kaya nga maigpit ang mga Reformed churches when it comes to membership, kailangan makita muna. Makita muna sa buhay mo ang pagbabago. Hindi ka namin ipapasa kasi malakas ka magbigay. Hindi ka namin ipapasok sa covenant kasi marami kang kinontribute sa church. Hindi ka namin po ipapasa dahil malapit kitang kaibigan. Ang membership, kailangan makita sa iyo yung pagbabago ng buhay. Hindi yan isang buwan lang. Isa yung mahabang panahon pagmamatsyag sa iyo kung meron kang binagong buhay. Yun yung hamon sa atin. Yan yung New Covenant. First, promises ng New Covenant, yung newness. Tapos ngayon yung pangalawa. Ang mga Hebreo o mga Hudyo, pag tinanong mo kung sino yung Diyos nila, sigurado kilala nila yan. Certainly they knew the name of Yahweh, but their knowledge of Him was not in any meaningful or salvific sense. Ang dami kayo namatay doon sa wilderness. Sa panahon ni Moses at si Joshua. Even sa panahon na nila, after ng 400 years of silence, dumating mga Grego sa Romano, kilala pa rin nila si Yahweh. Pero not in a salvific sense. Makita mo sa Matthew 23 verse 5, nagtuturo si Jesus sa Mateo, Kabanata 23, talata 5, yung sinasabing phylacteries. Ano ba phylacteries? Ang phylacteries po ay tinuturo sa Deuteronomy chapter 6 verse 8 to 9. So nila yun, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as a frontlets between your eyes. So may tamo, meron silang mga sulat dito na scripture. Para po seras nila yan, phylacteries. At meron din sila nakakapit dito, tapos nakaganyan sa nila pagitan ng matatilong. Mga kasulatan din yun. Kasi ang purpose nun, para raw maalala nila yung salita ng Diyos. Nagbabasa rin sila ng scroll, ng scripture.
Pero it doesn't mean na yung kanilang karunungan at pagkakilala sa Diyos ay karunungan nagliligtas. Hebrew points out that the nation of Israel in the wilderness saw and experienced the God works, the works of God. Sabi sa chapter 3 verse 9, and yet they went astray and did not know God's way. Sabi sa chapter 3 verse 10 ng Hebrew. Imagine mo, na-experience nila yung mana, na-experience nila yung tabernacle, na-experience nila yung iba't ibang miracles ng Diyos at ibang mga propeta, but still they broke the covenant at sila po ay sumamba sa Diyos Jerusalem. Mas lalo ng panahon ni Joshua, nung hindi na nila alam yung nung hindi na tinuturo yung miracles at kilos ng mga ng Diyos sa kanila during wilderness. Ano nangyari sa mga susunod na generation? Sumasamba na sila sa Diyos Jerusalem. Kahit nga kay Abraham sa Lazarus yung mayaman, nasa impyerno na wala pa rin repentance. Gusto pa rin para sa sarili, kaligtasan ng kanyang mga kapatid. Kilala nila yung si Yahweh. Pero bakit ganon? Kaya papasok tayo sinasabing point 2. Knowledge as communion. Sabi sa verses 8 to 10, chapter 10b and chapter 11. So, knowledge as communion. What? Ano ba yung sabihin nito? And I will be their God, and they shall be my people. Sinabi niya sa Old Testament, sinabi sa Old Covenant. Pero ano yung sabihin nito? Yung operation natin, procedure, spiritual sa New Covenant, physical sa Old Covenant. So, ibig sabihin, iba ang ibig sabihin niya rito. I will be their God, and they shall be my people. Sinabi rin yan sa Ezekiel chapter 37, yung valley of dry bones. Because of sila ay regenerated na, kilala na nila kung sino yung Diyos. At sila yung bayan ngayon. Ang pagkakakilala na nila after ng second promise ng New Covenant, spiritual, yung knowledge as communion. Kasi ito po ay spiritual. Sabi dito, and they shall not teach each one is neighbor and each one is brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest. From the least to the greatest. Hindi na kagaya ng Old Covenant na iilan-ilan lang ang tunay ng mga mananampalataya na nagpakilala ang Diyos. O yung nasabi nga sa Joel, poured out. Kaya lagi mo nililinaw when it comes to sa aking thesis, ang pagkakaiba ng New Covenant sa Old Covenant, hindi lang quantity, yung quantitative aspect, hindi lang yung dami. Sa kanila kasi ilan lang, Old Covenant, sa New Covenant, buhos. From the least to the greatest. Pero kung itinuturo din dito, yung sinasabi ng knowledge as communion, and sinasabi rin regeneration, ang pagkakaiba niya, hindi lang quantitative, even qualitative, even yung kalidad o kondisyon ng Old and New Covenant, hindi lang dami. Even yung application niya, magkaiba. Ang sabi sa Isaiah chapter 7, verse 14, Emmanuel. Pinapangako yung Emmanuel. Yung sinasabing, God with us. Matthew chapter 1, verse 23, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Kasama rin naman nila ang Diyos. Pero ngayon sabi, pagdating kay Jesus Christ, God with us. Ang pinakamabigat pa niyan, after ng kanyang resurrection, yung pinangakong Holy Spirit, hindi lang God with us. God is in us.
See the difference? Ang laki. After Pentecost, God is in us because the Holy Spirit is now indwelling in us as promised. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Dwells in you. Kung dwells in you, God's temple ka. Kasi nandiyan yung presensya ng Diyos. Yun yung turo ni Pablo. Malinaw sa kanya. After ng Jesus Christ's resurrection, hindi na God in us. God is in us. Yun ang big difference ng old and new covenant. Because of yung knowledge as communion. Ano yung knowledge as communion? The knowledge that comes from communion or intimacy. Tingnan natin. Sa Genesis chapter 4 verse 1, ito ay patungkol kay Adam and Eve. Yung word na new. And Genesis chapter 4 verse 17, again. At Genesis chapter 4 verse 25, Cain and his wife. Ang salitang new is more than knowledge because of intimate relationship. Pag mag-boyfriend pa lang kayo, marami pang nakatago dyan. Pero pag naging mag-asawa na kayo, wala nang itatago. Kahit sabay pa kayong maligo. Kasi mag-asawa na kayo. Ang tinutukoy dito, knowledge as communion. God is in you. Hindi na galing sa labas ang knowledge mo. Kaya yung sinasabi, yung notisya, first element ng conversion mo, kailangan merong ascensus. May knowledge ka from outside at meron kang knowledge from within. Tapos meron ka pang ascent. Yung pag-approve mo na yan nga ay salita ng Diyos. Kasi kasama mo yung Diyos. Nasa iyo ang Diyos. Yung sinasabi kang guarantee, yung sinasabi mang seal, yung sinasabing mark na ikaw ay tunay na redeem, pagdating ng last day, yun yung Holy Spirit. Hindi mo kailangan ng marka, visual. Hindi mo kailangan ng 7-7 sa noo, kasi 6 yung mga satanista eh. Hindi mo kailangan nun. Ang Holy Spirit ang marka mo na ikaw ay redeemed. Yun yung sinasabing new. Pagkatapos niyang magkaroon ng intimate relationship ni Adam and Eve, nagkaroon ng anak. At ganun din yung mga susunod na verses, even kay Cain and his wife, yung word na new. Ang new ang tinatawag dito ay yung knowledge as communion. Kaya sinasabi nga dito, for they shall all know me from the least, from of them to the greatest. At ganun din na sinasabi ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 14. Tingnan natin. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Kamay sulat ni John. Kaya hindi nila kinikilala yung preaching natin. Kaya hindi nila kinikilala yung Word of God. Kasi hindi talaga sila sa atin. Hindi nila alam yung pinag-aaralan natin salita. Kasi hindi talaga sila kabilang sa atin. Wala siyang knowledge as communion. Bakit hindi nila maintindihan yung sinasabi ko? Kasi wala mag-ascend na Holy Spirit from within para maunawaan nila yung sinasabi ng salita ng Diyos. Knowledge as communion. Bakit permanent? Ang Old Testament temporal. Abe, kahit nanay at tatay mo, ilang beses magtatalak sa iyo, paulit-ulit yan. Makakalimutan mo pa rin yan. Pero subukan mong mawala ang nanay at tatay mo. Hindi na yan nagsasalita. Pero yung salita niya,
na nanatili. Permanent. Kasi embedded na sa mind. Pero nung buhay pa, nakikita mo pa, nako, kakalimutan mo. Pero pag natanim niya sa isip mo, permanent na yan. Hindi na yung mawawala. Yun yung pangalawa na promise ng New Covenant. From within na, yung knowledge. Sabi na nga, strive to know Him more by reading and meditating His Word regularly. Ganun ba ginagawa natin? O wala kang excitement, wala kang desire. Pag wala kang desire at wala kang excitement sa Word of God, kasi hindi mo pa rin siya maintindihan, babalikan na natin yung preaching ni Paul Washer. Baka hindi ka talaga born again. Baka hindi talaga nagre-reside in you ang Holy Spirit. Kaya wala kang second promise, knowledge as communion. If you abide in me and my words abide in you. So makita mo may promise. Ask whatever. It connotes intimacy na relationship. Nag-abide sa iyo ang salita ng Diyos. Mas natatalim pa sa iyo yung kanta ng Bini. Kita mo pag worldly, ang daling matanim sa mind natin. Pero pagdating sa mensahe ng Diyos, Word of God, bakit hindi matanim? Yun yung hamon sa iyo. Tanungin mo, bakit hindi mo pa rin naintindihan ang gospel hanggang sa ngayon? Bakit hanggang ngayon, sinasabi ng Holy Spirit na pinangako ni Jesus na siya ang magpapaalala sa iyo ng aking mga salita? Bakit hanggang ngayon, hindi mo maalala ang salita ni Kristo? Hindi mo maintindihan? Nakatanggap ka ba talaga ng second promise? Even yung sinasabi ng pagbabasa ng Biblia at pag-meditate nito regularly for you to experience His promised blessings. At yung sinasabing John 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you. Ask! Pagdating sa YouTube, Facebook, balita, gising na gising ka. Even teleserye, abutin kang 8 oras. Di kayo naantok. Pero pag nasa simbahan, naantok ka. Kaya gusto ng mga pastor ng mga Bible Baptist, gumaganyan. Kasi may natutulog eh. Pag madalas ang Bible Baptist na pumapalo nito niyan, may natutulog. Wala pa tayong pampalit yan. Kaya hindi ko inaano eh. Wala pang pampalit. Pag may pampalit na, natutulog. Kisay. Ikaw ba ay may malalim na relasyon kay Kristo sa pamagitan ng Espiritong inilagay sa iyo bilang katibayan ng inyong pagkakapili o ng iyong kaligtasan? Ikaw ba ay may malalim na relasyon? Paano malalalim sa relasyon eh? Hindi mo sa kinikilala. Hindi mo siya inaalam. Ano ba yung kalooban? Abay, nagtanong pa kung ano ang kalooban pagdating sa pagkakasawa, eh, nakasulat na. Paano ba palalaki ng bata? Nakasulat na yun. Sinulat na ni Solomon na hindi pwedeng ihiwalay ang disiplina sa pag-ibig. Kasi naranasan din natin yun. Nandun yung pag-ibig, nandun yung disiplina. Bakit tinuturo niya ang Solomon? Kasi naranasan niya sa tatay niya. Sa sobrang bait ng tatay niya, hindi nagdidisiplina, kaya binabastos na siya ng kanyang mga kapatid. Lalo na si Absalom. Kasi pinakita niya na hindi pwedeng iwalay ang disiplina sa pag-ibig. Pag hindi ka dinidisiplina, ano sabi sa Hebrew? Baka hindi ka tunay na anak. Kasi ang disiplina ay pagpapakita ng pag-ibig mo sa isang taong minamahal mo. Abay, sinasapunutan na yung nanay sa pool. Hinihila na yung buhok, matatanggal na yung buhok. Hinihila ng anak niya sa mall. Hindi sinasaway.
Gaganyanin ng mata. Hinarang lang ng kamay. Hindi sinasabay. Ang Diyos natin, hindi. Ang Diyos na banal natin, may pag-ibig, nandun din yung disiplina. Kasi pag hindi ka disiplina, mas mapapariwara. May malalim ka nga bang relasyon? Yun yung isang mga tanong na iniiwan sa inyo. Kaya mga sabi niyan, panahon namin, mas mana-appreciate ko pa yung disiplina dati kaysa yung ngayon. Wala na yung mga tatay at nanay namin. Alam na alam pa rin namin yung iniwan na mensahe na disiplina sa amin. Mga bata ngayon, hindi. Parang naalala ko, panahon ni Duterte, mas maraming mura eh. Ngayon, wala nang mura. Marami nang mahal ngayon, pero panahon ni Duterte, mas maraming mura. As in, mura. Pangatlo, verse 12. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. Pangatlong promise. Sabi sa Isaiah, chapter 1, verse 18, white as snow, like wool. Pagdating sa Psalms chapter 103, verse 12, as far as the east from the west, so far does He remove our transgression from us. That's promise. At ang pag-payment nun, Jesus Christ, cross event. Sa kanila before, sabi sa Hebrew chapter 9, ang mga ginagawa nila before, gaya sinasabi ko, ang operational procedure sa Old Covenant, more on physical. Ang kanilang mga sacrifices, more on physical purification. Hindi yan nag-aalis ng guilt. Sabi sa Hebrew chapter 9, verse 13 to 14, ang pagkakaiba ng Old Covenant, it's only purification of the flesh. Pero sa New Covenant, it's purification of conscience. Kita mo yung pagkaiba ng dalawa? Physical and spiritual. Yun yung operational procedure. Lahat ng ginagawa nila before sa Old Covenant, puro ano lang. Kita mo, ayaw nilang dumaan sa may patay dyan. Sa Jericho, may patay dyan. Iiwas sila. Yung may babaeng kabuhanan, kailangan huwag mong ihiga yung higaan niya. Kasi hindi ka na-deserve pumunta sa temple kasi marumi ka na. Old Covenant is more on physical. Dirt. Tama ito yung ginagawa nila ceremonies, offerings. Ang sabi sa Hebrew chapter 9 verse 13, it's only purification of the flesh, not purification of the conscience. Ang conscience purification through the death of Jesus Christ alone. Doon lang sila mapapatawad once and for all. E paano mga Old Testament saints? Ito ang tutukuyin natin ngayon. Ang Old Testament saints, kung paano nagpakita sa Isaiah and si Moses sa Mount of Transfiguration, kasi lahat sila nakatunghay sa cross event, yung fulfillment ng New Covenant. Ang kailang atonement through Jesus Christ, perfect sacrifice lang. Hindi sa Old Covenant. Kaya makita mo nandun yung Mount Transfiguration. Kasi Isaiah at si Moses, it connotes Old Testament saints. Sila yung representation. Sila ay nakabang dun sa mangyayari sa cross. Kasi yun lang ang atonement. Because of Christ's death, His superior and ultimate sacrifice whose shed blood had the power to atone for all our sins. Siya lang yung makakapaglinis doon. Kaya makita mo, yung last promise is about propitiation. At sabi nga nung James White, yung sinasabing forgive and forget dito, yung total forgiveness, in contrast on Old Covenant, it covers only temporal, physical
sins. Pero through Jesus Christ's sacrifice, total forgiveness. Forgive and forget. White as snow, as far from east, from the west. So far thus, He removed our transgressions from us. So, yung propitiation. Sabi ni James White, this last promise is of greater significance than the previous two, for it is the foundation of the new covenant. Mangyayari lang yung first two, yung regeneration and knowledge as communion, through propitiation, yung atonement, perfect atonement ni Jesus Christ. Kaya makita mo, ang sabi, yung ginamit na conjunction, or, pag sinabing for, yung conjunction, it means yung reason, because. Pag sinabing conjunction sa Greek, hoti, yung for. The last promise, verse 12, begins with conjunction, which often indicates reason. Dr. James White says, the reason all in the new covenant know the Lord savingly is because God will be merciful to their iniquities and will remember their sins no more because of Jesus Christ's perfect atonement. Yung makikilala mo siya, magkakaroon ng pagbabago at magkakaroon ng knowledge as communion because of perfect atonement of Jesus Christ. Yung sinasabing propitiation. What is propitiation? Propitiation means to satisfy the wrath of God against sins. Si Eva at Adan, isa lang. Pero entire. As long na hindi pa namimit yung cross event, yung pananampalataya ni Jesus Christ, nila kay Jesus Christ, doomed to hell sila. As long na wala pang cross event. Propitiation is to offer a sacrifice that appeases God's judgment and righteous anger against us and our sins. So makita mo, yun yung propitiation. Siya yung magsusupis, siya yung magsasatisfy, siya yung magpapahupa ng kanyang puot sa ating mga kasalanan. Kasalanan ng lumang tipan na mananampalataya hanggang sa atin. Jesus Christ's perfect atonement, yun lang ang magpapahupa ng galit at puot ng Diyos sa isang makasalanan tulad natin. Doon yung sinasabi ng total forgiveness, God's full pardon of our sins. I will remember your sins no more. Kaya sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 8, verse 12, verse 1 to 2. Romans chapter 8, verse 1 to 2. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pag sinabing perfect atonement, perfect sacrifice, from umpisa, universal sin. Sa umpisa, Old Testament hanggang New Testament, sakop lahat yun. From old, from past, present, to future. White as snow, from east to west. Yun yung pagkakaiba ng New Covenant sa Old Covenant. Na kailangan lagi sila mag-o-offer. Pero kahit lagi sila mag-o-offer, yun lang ay copy and shadow of things to come. Si Jesus Christ ang fulfillment ng sacrifice na yun. Once and for all, perfect sacrifice. The knowledge of our sins and lawless deeds has been erased from God's mind. Borado. Hindi na kagaya natin ng mga historian tayo. Nagbabalik pa tayo. Kasalanan mo dati, uungkatin pa yan. Sa kanya, hindi. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8, verse 1, there is therefore now no condemnation for those in Christ Jesus.
The knowledge of our sins and lawless deeds has been erased from God's mind. So bilang hamon, tandaan natin, ito yung turo ni Martin Luther, Simul Justus et Peccator. Latin. Ang ibig sabihin niyan, we are now sinner and saint at the same time. Yung turo ni Pablo, already and not yet. There is now no condemnation. Hindi ka na kukondenahin sa iyong kasalanan, even sa future. Pero may warning. Ang tunay na mananampalataya na meron taning ng salita ng Diyos sa puso at isipan, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. At imposibleng wala siyang conviction dahil merong Holy Spirit na nagre-reside in Him, within Him. So, ibig sabihin, you are now hindi lang sinner. At the same time, you are also a saint. Kasi ikaw ay redeemed by the blood of Christ. Sabi ni Oscar Wilde, the only difference between saints and sinners is that every saint has a past, while every sinner has a future. So, yun yung nakaraan mo. Pero ngayon, ang pulungin forward tayo, heavenward, through this promise. The perfect atonement of Jesus Christ is perfect, active, and passive obedience. We have now a confidence on the certainty of our redemption. Kaya laging itinuturo sa New Testament, laging assurance of redemption, laging tinuturo katiyakan na iyong kaligtasan. Magmula kay Jesus Christ hanggang sa mga apostles, laging certainty of your redemption. Yan lang po yung pinanghawakan natin sa New Covenant, katiyakan ng kaligtasan mo. He will remember your sins no more. Hindi na yan ang pagbabasihan kung bakit nababawi ng kaligtasan niya. Ang pagbabasihan niya, yung katuwiran na ginawa ni Jesus Christ sa bawat sa atin. Hindi niya titignan ang kasalanan mo, titignan ng ating Ama yung katuwiran na meron si Kristo sa harapan mo. Kaya yun yung katiyakan ng yung kaligtasan. So yun po yung tatlo. Regeneration, knowledge as communion, at yung propitiation. Yun po yung newness of the New Covenant, the three promises na hindi yan matutupad sa Old Testament. But, through Christ's event, yung tinatawag na retroactive, yung sinasabi ko nga na ang kaligtasan ng Old Testament saints ni Abraham pababa. Dahil sa pananampalataya nila sa forthcoming Messiah. So magkakaroon ng katuparan yun dahil sa cross event. Yun lang yung kanilang retroactive ang atonement sa kanila. But yung first two, hindi nila na-experience yun. Kaya nga ibig si John the Baptist, siya ba yung pinahayag sa Isaiah? Siya ba yung Messiah o meron pang ibang darating? Wala sila kasi yung knowledge as communion. Hindi pa nagre-reside sa kanila Holy Spirit. Wala kang makikita na ganun. Even yung nangyari kay Samson, ilang beses nagkasala, even yung kay Solomon, even yung kay Adam. Kasi external lang ang administration ng Holy Spirit sa kanila, unlike sa atin. Sabi nga ni Paul Wasser, yung libro lang, isang bookstore. Imbis na sa kanya dapat yun, napunta sa kabila, hindi siya pinatulog eh. May conviction. Iba ang conviction natin sa Old Testament saints. Nakapalakan ng pagkakaiba. Sa conclusion, babalikan natin yung unang tanong natin. I suppose that this revealment appears when Pedro and Pedro Baptist are debating and examining the question of whether in light of Jeremiah 31, a non-elect
or non-regenerate person can be a member of the new covenant? Definitely, no. Walang baptism sa new covenant. No one can be saved apart from the atoning work of Christ. 1 Corinthians chapter 15, verse 14. And Paul said that the gospel is the power of God unto salvation of every man. So, paano magkakaroon ng infant baptism? Romans chapter 1, verse 16. And true preaching comes from faith. Chapter 10 ng Romans, verse 14. The contrast drawn here between the old faulted covenant and the new faultless one is simple. The covenant brings salvific knowledge and relation to all who are in it, from the least to the greatest of them. James White quoted. All believers who live under the old covenant were saved retroactively by the covenant of grace, yung atonement which was established. James White quote, so the blood of Christ is retroactive to those Old Testament saints in the Old Covenant who look forward in the faith to the establishment of the New Covenant. Retroactive lang yung sinasabing propitiation. We therefore can conclude that the extensiveness of the New Covenant differs not only in quantitative, meaning poured out from least to the greatest, but also in qualitative aspect, regeneration and salvific knowledge, yung internal renovation. If the New Covenant is regenerate membership only, then it follows that only those who profess to be in the New Covenant by faith in Christ have to be given the sign of baptism. Kaya ito po yung aking thesis. The first two promises is for only New Testament saints. If these New Covenant promises were fulfilled during cross event and were applied at the apostles during Acts chapter 2, verse 1 to 4, yung tongues of fire, and during Pentecost on Jews, Acts chapter 2, verse 5 to the following, and Gentiles, Acts chapter 10, verse 44 to 48. I therefore conclude that the blessing of atonement were applied on the Old Testament saints, yung word na retroactive, because without the shedding of His blood, there is no remission of sins. Hebrews chapter 9, verse 22. And they did not experience the two blessings of which New Testament experienced, as the author of Hebrews said in Hebrews chapter 11, verse 39 to 40. Tingnan natin, Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, verse 39 to 40. Ano ba yung sinasabi niya? After ng kanilang pagpapakita lahat ng faith, commendable lahat ng kanilang faith. Pero ano sabi sa verse 39 ng Hebrews chapter 11? And all this though commended through their faith, did not receive what was promised, since God has provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. So, napakalinaw. Commended ang kanilang faith. Kaya sabi nga ng author, hindi pa nga tumadaan ang dugo nyo. Sila nga, hinati ang katawan. Hindi pa palpil ang kanilang, hindi pa palpil sa kanilang New Covenant na promise sa atin as the New Covenant says. Hindi pa nila na-agree ang verse 2. Pero ganito yung faith nila. Commended ang kanilang faith. Wala silang regeneration.
Wala silang knowledge as communion. Pero ito yung faith nila. Tapos kayo ngayon napalig sa Judaism. Old Covenant, kaya kami New Covenant kasi obsolete yun. Even their fathers, they broke it. Hindi nga nila nasunod eh. Babalik kayo sa lumang tipan. So may intense ng author, babalik kayo ron, hindi wala kang nakasunod. Kaya nga gumawa ako ng New Covenant, ako na ang gagawa, hindi na kayo. Ito na yung New Covenant, ako na yung gumawa. Bumabalik pa kayo sa dating buhay. So, in Romans chapter 8, verse 9, ito yung sinasabi ni Pablo na in the flesh and in the spirit. Remember, we are now in the realm or existing in the flesh and at the same time in the realm of the spirit. Unlike before, the Old Testament saints were only in the realm of the flesh only. Before, they were administered by the Holy Spirit externally. But after the cross event, the Holy Spirit administering us internally. God is with us. Sabi sa 1 John chapter 4, verse 4, little children, you are from God and have overcome them. For He, the Holy Spirit is in you, is greater than He who is in the world. Is in you. So, before and after, kaya ganun sila when it comes to spirit, even in sin, conviction. Sa atin, much greater. And even hindi tayo kayang i-deceive ng kaaway because nasa iyo ang truth. Holy Spirit reside in you. Hindi tayo pwede i-overcome ng mundo na to. And that's the very good news. 3 promises of the New Covenant. Sabi ni Pablo, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God, through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Sinner sin. In the flesh and in the spirit, meron struggle begin. Pero at least meron lang struggle, unlike before, na tayo ay slave of sin lang. That's a good news. Sabi nga ni Pablo, thanks be to God. So lahat ng reason para maging masaya tayo ay nasa atin because of cross event. So bago po tayo magsara, meron tayong response hymn na kakantahin. Ito po ang tawag nila ay Hymn of Joy, or often called Joyful, Joyful, Be Adored Me. Written by Henry Van Dyke, 1852 to 1933. And it was written in 1907. This hymn is generally considered by hymnologists to be one of the most joyous expression of hymn lyrics in the English language. This is a hymn of trust and joy and hope. We have all the reasons na maging joyful. Ako manalangin. Nakilama, kami pinagpapasalamat sa oras na ito na ipinagawin sa amin. Tunay nga na ang salita niyo ang nagbibigay ng liwanag sa amin. Ang patuloy na nagbibigay ng pagpapala sa aming spiritual. Patuloy niyong pinaunawa sa amin na hindi lamang sa pinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa inyong mga bibig. Kaya tulungan niyo kami mabuhay sa inyong salita hanggang sa muli yung pag-ulit. At patuloy po namin dinadalangin na mabutan niyang bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilipod lamang sa inyo. Ito po ang aming sa dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.